Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, naging magkatuwang ang Pangulo at ang sambayanang Pilipino. Sa loob ng 6 na taon, sa paglipas ng panahon at pagsibol at pagyabong ng magagandang pagbabago, tayo ay magdiwang at magpasalamat na tayo'y nagkasama nang dahil sa ating pinakamamahal na Pangulo. Sa loob ng 6 na taon, magpasalamat tayo sa Panginoong lumikha. My God, I hate drugs. Hello everyone, welcome po tayo guys sa ating YouTube channel. Yan, dito na naman tayo guys sa ating mga komento, reaction at video guys sa ating mga pangyayari dito sa ating bansa. Ating pag-uusapan ngayon guys itong issue tungkol ito sa ICC. Panoorin natin guys, meron po tayong video ipakita sa inyo. At welcome po kayo dito guys sa aking comments box. At ano nyo po yun ang inyong mga reactions at komento. Yan, panoorin po natin. Sinagot na ni Pangulong Bongbong Marcos ang isyu patungkol sa inihaing resolusyon sa Kamara na nananawagan sa gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court tungkol sa drug war ng Duterte administration. May tugon din ang Pangulo hinggil sa usapin kung aani bang muli ang Pilipinas sa ICC. Narito ang balita ni Criselyn Catarong. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC na magsagawa ng investigasyon sa gyera laban sa iligal na droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit ni PBBM na maayos ang paggana ng sistema ng hudikatura sa bansa at kayang hawakan ang kaso. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag sa isang panayam ng media kasunod ng isang event sa Taguig City, kung saan tinanong siya tungkol sa resolusyon na inihain ng ilang mambabatas na humihiling sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Nanindigan si PBBM na hindi anya tama na ang mga dayuhan ang magsasabi sa Pilipinas kung sino ang iimbestigahan at kung sino ang aarestuhin o ikukulong ng pulis dito sa bansa. Aniya, dapat Pilipino lang ang gumagawa ng mga hakbang na ito dahil mayroon namang law enforcers ang Pilipinas. Inilahad ni Pangulong Marcos na nariyan ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Department of Justice na lubos na may kakayahang magsagawa ng naturang pagsisiyasat. Simple lang para sa akin, simple lang naman yung issue yan Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabahong 'yan. And that's really where the conflict is. Yun po guys, yan na napanood po natin at napakinggan po natin ang kanyang mga mensahe na PBBM. Kaya ito po yung masabi natin guys. At insulto po sa bansa po natin. Mayroon po tayong justice system dito. Bakit kailangan pa natin ng ICC? Kaya ano ba ang nangyari sa ating bansa? Ganun na ba lang tayo? Na kailangan natin ng mga ibang bansa na mag-imbestiga dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya malaking kahihiyan po guys. Kaya ito sa kanyang pananalita, hindi pa tayo sigurado. Hindi natin alam kung mayroon pa itong pagbabago. Kung mangyari na ito guys, ay siguradong insulto po ito sa ating bansa, sa ating justice system. Gumagana ang justice system dito. Meron tayong mga judge dyan, meron tayong mga police, meron tayong mga meron prosecutor tayo, meron tayong mga abogado. At bakit tayo na dyan umaasa tayo dyan sa ibang bansa? Bakit makialam pa sila dito sa atin? Diba? Kung mag-imbestiga man, kung meron mang imbestigahan dito, meron tayong justice dito meron tayong mga judge, mga abogado tayo. Kaya dito natin imbestigahan. Guys, thank you so much for your watching. Sa lahat pong mga OFW kong supporters, yan, thank you so much and welcome again po kayo dito guys sa ating
YouTube channel. Kaya welcome po guys, no? Yan ang inyong mga reactions, open po ang ating comments box. Thank you so much.